Dagdagan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Tik tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882 January 19th. January 19 nga ba? January 19, oh. Friday. Naisip ko, ang bilis ng araw eh. Oo. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal at si Joel Laksamana nandito sa kaliwa ko. Na nangingit-ngit tungkol sa pagtaas ng presyo. Oo. Pero ito, merong parang good news sana to, sir. Good news. Yung Department of Agriculture, actually si Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. Okay. Balak niya i-revive ang Laguna Lake. Ang country's largest freshwater lake. How do you do As a that? major source of seafood and slash prices of fish by more than 60%. Ang babaw na niyan Laguna Lake. Hindi nga. Laguna hindi lang yan. High levels ng turbidity. Yes. Pinapatay ang mga isda dyan, ganyan. Balak niya, ano ba balak niya? Bawasan ang salt water na pumapasok sa Laguna Lake. Ayan. Well, para mas paramihin ang aquaculture na negosyo. Sa babaw niyang Laguna, de Bai, ang babaw na niyan dapat yun ang unahin natin yata I-dredge. Oo. I-dredge mo muna yan kasi po ang dami ng ano ba yung tawag nila dyan sa ilalim? Sediments. May Laguna Dati nga Lake Development Authority. Dati nga may programa na dyan para doon sa nakakuha pa tayo ng grant loan from the Belgian government Okay. Winas out yun. Ito ba yung ginagawa na nila sana? Gagawin sana nila. Pataas na raw po ang mortality ng mga isda dyan. May problema tayo, ecological problem. Well, number one kasi, ang babaw. Actually, unahin muna nila dapat yan, yung tungkol dun sa pag-flow ng mga iba't ibang klase ng mercury, kung ano-anong from various surrounding areas, industrial plants, etc. Pagkatapos dun sa kabila, yung tungkol dun sa desilting hindi nga nila naayos. 8 feet na lang yata, or 8 meters na lang yung Oh my. So hindi na navigable yan. Tapos kinukunan pa yan ng mga concessioners ng tubig. Lalagyan pa po ng solar. Papatungan ng solar real lake na yan. Parang gulping-gulpi na yung Laguna Lake. Maghanap tayo ng iba't ibang areas. Marami naman tayong bodies of water. Punong-puno ng fish pens pa yan. Sino ba may-ari ng mga fish pens dyan? Iba-iba. Pero maraming magagaling dyan. Magagaling? Marami. Tapos merong pati yung iba't ibang mga lakes natin napupuno na ng ganyan, fish cages. Natutuloy, nasusunod yung ganyang klaseng pamamalakad nangyayari. Pamamalakad. I mean, that's the nature of urbanization. Hindi, okay naman yon sana yung tungkol dun sa fish cages. Ayusin lang nila yung sistema. Pero ang nag-a-approve dyan, Laguna Lake Development. LLDA yan. LLDA yan. Okay. Kung nagtataka kayo, napakadaming fish pens dyan. LLDA po yan. Hindi po, huwag nyo sisihin yung Department of Agriculture. Wala doon. LLDA po yan nag-approve na yan because they are the landlords. Sila ba? Water lords. Sila may hawak ng Dati kasi, nung bata ako, sarap na sarap ako dyan tilapia. Yung biya. Marami dyan. Yung biya, it's maliliit na isda. Maliliit na parang bilugin Bilugin na isda. Hindi po siya lapad, no? Hindi siya kamukha nung halimbawa yung dapa. Nalapad yun Ito bilugin na isda Bilugin na isda. Sarap niya, prito. Masarap. Wala na ngayon yan. Wala na. Natural po yan dati sa Laguna de Bai. Wala na ngayon. Ang marami dyan ngayon janitor fish. Janitor fish, para sa akin, pare, yung mga ganyang programa, halimbawa Laguna, Revival, mga dream projects yan Kumbaga, may kahalo na yan na vision and mission.
Sa ganitong estado po ng administrasyon ng BBM, ni President BBM, mahigit, ano na yan wow, more than 1.5 years na sila. Parang nandun pa tayo sa stage ng planning. Nung makalawa, merong Pasig River. Bigyang buhay muli. Pasig buhayin. Na hindi daw bibitawan ni Bigyang buhay muli. PBBM project. Another launch. Nag-walk through sila, actually. Puro launch at big event. Nandun po yung mga big-time businessmen, real estate. Hindi. Na supposedly matatap. Kasi yun na itatap nila para pondohan. How will you tap them? Kung ang dami pa mga informal settlers dyan. Yun na nga Ililipat. Yung 10,000 families. Well, do it first and then do the inauguration. That's your suggestion. Kasi po, kapag ganyan, nakitang-kita mo yung problema ng informal settlers, mag-i-inaugurate ka. Anong value noon sa Pilipino? Will that encourage us? Will that... Nako, ano lang yan. Kalimutan natin Pakitang tao lang. Kalimutan natin yung local tao. Ito inside in po kasi ini-encourage lalo na yung mga big mall operators na real estate companies. Lalagyan nila ng mga parang mga kiosk daw na may branding dun sa along the river. Sabi nung isang taga mall owner, sabi niya, alam mo, ilang tao ba pupunta dyan? Nakita mo, hindi nga makapasok dyan. Hindi makatawid. Precisely. Samantalang itong mall na pinagawa namin, yung traffic dyan araw-araw, yung if you do the math, diba? Yung parang no-brainer. So, yung mga, you have to do something. Yung mall operator na yan, walang kakumche-kumche. Yan! Kaya nga hindi ko siya ina-identify, pare. Pero he is being realistic, pare. Walang konsensya. Hindi mo niya naintindihan na kailangan dito cultural and historical ang ating... He doesn't give a wit about that, bro. Hindi nga mukhang yun ang sinasabi ko. Laguna traffic ang sinasabi na traffic daw ng yung Pasig River buhayin. Bigyang buhay muli. Pasig River. Tsaka anong cultural sinasabi mo? Ilalagay ng kaibigan mo si Jerry Acusar Versailles Tower tsaka Eiffel Tower doon. Anong culture? Hindi ba atin yung bro? Parang palabas. Pag ganyan na nakukuha natin, parang palabas lang. Okay. It's all for gusto public. Gusto sana, yung nilakaran ni Maria Clara. Sana po something solid. Na nagawa na. Makikita mo na ginagawa. Very busy under construction. Halimbawa yung subway. Which is another problem. Ano na ba update yan? Natigil yan. Anong busy? Yung mga major infrastructure projects. Nasaan na ba lahat yan? One of the biggest problems dito sa government, yung sa subway, yung bayad sa mga right of way. Oh my. May problema tayo sa right of way. Pag gobyerno po ang bumibili ng right of way, they're limited to the zonal value. Eto pa, ang gobyerno po, under the rules, zonal value lang kayo. Pag may building, hindi mo pwedeng bayaran yung building. Yan ang right of way. Anong building? Kung may building doon? Kung may structure yan, may bahay. Sa government rules, right of way, walang value yung bahay. Hindi mo pwedeng bilhin. Sa zero yun. So, di ba ang tawag doon the right of eminent domain? Yes, you can. Yes, pero magbabayad ka pa rin. Yung valuation ng ang problema, limited sila sa pagbayad. Ngayon, siyempre, magkakaroon niya ng court case. Wala na. Tatagal na naman. Magtatagal. Yung eminent domain po, talaga may karapatan ang pamahalaan. Yeah. Pero kailangan mo pa rin magbayad. Yes. Nagkakatalo na kayo. Anong valuation yan? Anong valuation? Yan. Nagkakatalo. How do you solve that, Jonathan? Ang hirap Sa akin magtayo ng korporasyon. Tapos... Walang ginagawa kundi yan. Yan. Yun ang kanilang hindi main revenue pag corporation na kasi limited pa ba yun sa zonal value at saka hindi mo pwedeng bilhin yung bahay dahil pag private sector ang bumili kamukha yung ginawa ni RSA
Hindi niya binili sa zonal value. At saka binayaran niya. Nag-usap sila nung may-ari. Sila ng right price. Siyempre, may negosasyon. May negosasyon yun. Oo. At the same time, pwede nang gumalaw doon ang gobyerno kasama ng corporation. Yung bang mga major infrastructure, yan ba nagiging problema? Yes. Right of way. Malaking problema yan. Malaking racket din yan. Well, for every di ba? Meron ganun. Pare, kaya may problema yung LRT-1. Yung perang pambili ng right of way. Somehow, mysteriously, nalusaw eh. Please remember, behind every great wealth is a crime. is a crime. isa crime. May nangyaring ganun. May ganun. Diyan sa Bistuhan. yung LRT-1 na yan, Yung papuntang Cavite. yung papuntang Bacoor, ang tagal niyan. Ang tagal niyan bago na-workout. Tapos ngayon kinikitaan pa ulit. Dahil hindi pa natatapos yung tungkol dun sa kabila. Ang tingin ko mas magaling kumuha ng right of way yung mga LGUs. Dapat nga Dapat sila lang. Kung sila ang magpo-front dyan, baka bibilis yung mga... Oo, tsaka... kasi lahat nasa national eh. At saka, dapat talaga kinakausap mo palagi ang LGU at sila nabigyan. Sila Alam mo kasi kung bakit? yung may-ari doon, mga chokaran nila. Kakilala At saka kakilala nila. At saka alam din nila kung anong ginagawa ng mga yun. Halimbawa, yung mga hindi ka nagbayad ng taxes, by the way. Pare, balato mo na sa amin yan. Ibigay mo na sa gobyerno yan. Ito na lang bayaran natin. Tapos bawi ka sa akin Bawi dito. ka sa akin. Gano'n. Pababayin kita dito naman sa project na to. They're more in the position para, di ba? They're more in kapag negotiate. negotiate. Oo. Pag national government, nahirapan. Ito pa isang na-observe ko. Yung, halimbawa ito pare, yung Mactan Tollway Bridge. Yes. Meron pong bagong tulay sa Cebu. Yung Mactan Tollway Bridge. Konti daw nagdadaan. Well, not as many as expected. As much usage as expected. Why? Kasi may toll yan eh. Yung dalawang ibang tulay, libre. Saan ka dadaan? Oo. Maski na mas matagal, mas traffic, etc. Mas ma-traffic or what? Yan ang problema. May problema tayo sa mga ganyan, sa mga major infrastructure. Paano natin isosolve yan? Alangan namang bigyan mo ng toll din yung kabila. Hindi pwede. Hindi, may pagkakataon yun. Ang sasabihin niyan, operation and maintenance. Ang tagal na nito. No. Ang tagal na ito mga tulay na ito. Across the Cebu Channel. Kailangan yan maintain. Maintain. Privatize. Kasi, putya, patay na naman. kasi hindi na kaya ng gobyerno na i-maintain niya. Oo. Ganon. Yun ang... Naitayo na ng gobyerno eh. Pare, pero sabi ng Oxfam, yung Oxfam po, ito yung kumpanya, pinag-aaralan niyang inequality sa buong mundo. Ibig sabihin, inequality, income inequality, ilang tao nagpapasasa, 5 billion people. Hinihigop nila lahat. Yung Isa daw sa paraan na yung embudo na nangyayari ngayon sa mundo, yung privatization. Oxfam yan hindi ho karambola yan. Di na ho kaya talaga ng gobyerno. Hindi, pero ating, yung ating budget deficit. Hindi ba mayroong kaunting katotohanan dun sa statement na yun? Naitayo ng gobyerno pero after a while hindi na nila kayang i-maintain. Bakit hindi kaya? Because of the bureaucracy, because of the unions, because of the... Malaki ho ang budget deficit natin. Ayan. So, it frees you up to spend on else. Lahat ng klaseng justification ibigay mo sa akin, I don't buy it. Because it's the obligation of the government to maintain that. To provide Hindi nga kaya obligasyon eh. Every year nga, meron pong budget yan eh. Yung maintenance. Tanungin mo si Jonat, nung congressman siya, lahat ng agency merong maintenance budget. MOOE. Meron ding IT budget. Saan pupunta yun? Hindi ho sapat. Hindi sapat. Taon-taon.
Taon-taon, nagkaroon ba ng improvement? Ito ang sasabihin ko, para medyo maganda yung traffic doon sa kabila. Yung bagong bridge. Lahat ng mga yan, utilities na yan, dyan na mag-invest ang Maharlika Investment Fund. Nako. Pero dami mo toll, pinai-invest sa Maharlika. Toll yung toll road, akala ko. GCP yung... mukhang mag-i-invest din daw sa airport Mag-i-invest din sa airport? Yun ang balita dahil kausap ngayon daw doon sa Switzerland. Sa Davos. Yung BlackRock. Oo. Na Ay, sa doon si Switzerland. Kunsing. Oo. Oh, okay. Ang BlackRock po, yan yung bibili ng Global Infrastructure Partners. Yan po yung kapartner ng mga malalaking real estate companies dito sa kanilang bid to take over na iya. Yan. Okay. Hindi malayo, di ba? Di kaya Nandun si Kunsing, ha? nandun daw. Exchanging, views. Glances. Exchanging. Strangers in the night. Well, in their vision to build a world-class gateway to To the Philippines. the Philippines, ayan. Ngayon. Natitigilan ako sa mga sinasabi mo. Nilalagyan ko ng silver lining yung mga bagay-bagay, mga issues na yan. Nilalagyan mo silver lining. Silver lining. lining. Oh. Kumbaga, pinipr mo. Hindi naman. Pinakikintab. Basta ang sinasabi ni Congressman Oh. Nino? Joey Salceda, Na. mayroon July deadline to. And there is only one question. No. Ano? Yung tungkol doon sa voting to change the constitution. So, ibig sabihin, umaandar pa rin. Umaandar pa rin yan? Yung People's Initiative? Umaandar pa rin hanggang ngayon? Yeah, because there are two versions of how to activate the Constituent Assembly. Merong isa, yung kay Migs. No. By batas. By batas. By law. Yung simple bill. Nagaling kay BBM. Tapos ito, may People's Initiative. To activate the Constituent Assembly. Anong difference doon? The difference is, doon sa PI, ang very specific yung kanilang provisions na tatanggalin. Na ayusin. Which is the Congress voting by 3/4 vote. Congress can change the constitution. Marginalize ang Senate niyan. 3/4 vote of the entire Congress. Okay. 3/4. So, walang Senate? Hindi. Members of Congress sila. Okay. Voting as one. Voting as one. Ngayon, voting as one. Jointly. Yeah. Yung kay Migs, Separately. Tapos reconcile. Yeah. Kaya nga masyadong divisive yung PI. Sabi ni President BBM. Dito tayo. Dito tayo sa mas madaling approach. Okay. Hanggang July lang yan. Ang sabi ni yung pera mag-e-expire rin by July. Congressman Joey. Yung budget, 400 million daw. There will be... ang dinig ko yan Hindi ko po sinasabing ang dinig lang namin, 400 million. Ang budget. For this particular activity. Di wala silang... meron ka bang... May tumatayo dyan na champion niyang People's Initiative? May narinig ka na ba? Si Anthony Abad. Siya ang champion? Oo. At saka si Ang hinang klase naman. Kailangan mo ng medyo may gravitas. At saka si Alex Abisado. Hindi, mga abogado yan bro. Ano yan kung meron kang ganyan, kailangan dyan meron kang mabigat-bigat. Noel Oñate. Ha? Hindi. Di rin? Yun. Hindi. Sino yung sip-sip lang kay FBR yun Hindi. Although schoolmate kaya nga. Kaibigan natin yan. Ang reputasyon niya talaga sip-sip Kaibigan natin yan, si Noel. Delikado na po ang inyong mga driver's license
Mauubusan na naman ng plastics, pare. Sabi. Ano ba yan? Ano ba nangyari yan? Balik tayo sa papel. Akala ko ba ayos na yan? Hindi, meron ng bago. So yung mga, 500, mahigit kalahating million cards, buwan-buwan. Ang kailangan i-issue. Ilan lang yun na-order noon. Ngayon, wala nang pang isang buwan ang natitira. Pang 2 linggo na lang daw po. Ba't palagi tayo nagkakaroon ng ganyang problema? Tungkol sa plastic. Ikaw naman, may perang involved. Oo. Ganun ba yun? Pare, supply. Magsusupply ka sa gobyerno, hindi ka kikita. Ano? Aaprobehin ko yung kontrata mo, hindi ako kikita. Ano yan? Problema dyan Good citizen ka Hindi ka masyadong kita. Nag-issue po ng tinatawag na preliminary injunction ang Quezon City RTC sa delivery po ng mahigit 3 milyong cards para sa driver's license. Yan. Banner Plastic Card Inc. Ang halaga po ng kontrata niya yan, 240 million pesos. Oh, bakit naman? Maganda naman yung bakit na-suspend na naman ito? What is the issue? Sabi ng RTC. May nag-complain. Basta. Yun ang problema doon. Yung may nag-complain, tapos titirain ng injunction Naku, mabagal yun. Pag injunction, medyo matigas. Last year po yan, may injunction. Yung 3 million cards na yun. So wala nang natitirang plastic. Pwede, ayaw ko ba? Bakit? Di gumawa ng paraan. Ano ba pwedeng paraan dyan? Pag nagkaroon ng issuance ng court, tapos na tayong lahat. The public must suffer. Ganun ba yan? Hindi naman dapat gawan. Bakit ang court wala namang konsiderasyon sa welfare ng publiko? Basta mag-i-issue ka na lang ng injunction without considering an implication. Dapat declare yan as a project of national significance para bigla dadalhin na wala na ng injunction. Problema yan, wala kang lisensya. Malaking problema yun. OFW ka. May lisensya naman, yung plastic lang nagagamitin. So yung papel lang nga muna ang gagamitin. Lisensya ba yun? Pagpapel? Kung mapunit yun. Huwag mong pupunit. Hindi kagaya sa akin, nag-expire ang license ko. Sasabihin ko, hindi, wala akong makuha license. Ito yung dati ko. Papel na lang. Hindi po tinatanggap yung papel sa labas Yun ang problema natin Okay. Sabi nila, ang travel daw ngayon ng mga Pilipino, so, yung mga mahilig mag-travel, ang nabibili daw ngayon, recently, nagkaroon kasi ng travel show. Ibig sabihin niyan, yung pong travel packages. Ang best-selling daw po, napupuntahan ng mga Pilipino. Yung mga concert. Halimbawa, yung Taylor Swift concert. Sa Singapore. Maraming mga bumili niyan. Best-selling daw yan. Wow. Grabe Meron din magko-concert dito sa over the weekend, yung Coldplay. Ano ang kanta ng mga Coldplay na yan? Nasa hindi na sikat yung Coldplay. Has been na yan. Pero magko-concert sila. Ang mga fans niyan, mga daddy na lang. Tapunan tayo ng mga ganun Ang mga concert dito sa atin, yung mga laos na. Tapunan tayo. Ito, meron naman air supply. Yan, tapunan tayo. Air supply, matanda pa kay Jonathan Tagal na mga yan Baka hindi nga makakanta na yung mga hindi na makakanta. Teka, ano yung mga foreign acts lahat ang sinasabi mo? Abroad. Pilipino, mag-abroad. Yung abroad. Manonood ng concert. Hindi naman kasi dito yung Taylor Swift Hindi kaya. Hindi natin kaya ang Teka, yung Coldplay pupunta rito. Pero walang foreigner na ma-attract yan. Alam mo dati, nag-attempt na sila dyan. Yung Cultural Center. Nagpapalabas sila ng mga Broadway. Oo. Nagpapalabas sila ng mga Broadway at marami mga nagpa-travel, lalo na ASEAN. ASEAN, pumunta rito at nanonood.
Meron daw. Pagkatapos nung ano. dapat dyan tayo mag-concentrate music pagdating sa music. May tatalo ba sa Pinoy dito sa ASEAN? Hindi, lalabas dito ngayon, tinatapos lang yung rehab ng Cultural Center, yung Miss Saigon. Oo, yan. Papasok din. Nagkaroon din sa Soler, yung Hamilton. Hamilton. Yan, template yan sa Singapore kasi. They do it there, tapos pupunta ang mga at saka sa Hong Kong. Kasama sa travel package nila. Start natin, sa April, ito, alam ko lang to dahil bala kong manood nito. Si Gary B. magko-concert sa Smart. Philippine Arena. Laos na rin si Gary. Hindi ba pwedeng i-market sa ASEAN yun? Hindi, laos na eh. Laos na ba? Hindi napanood ko last year eh. Patarinig natin sa ganyan. Okay pa siya. Hinihingal nga lang siya, pero okay pa siya. Tapos naggagawa pa ng mga publicity stunt na nanligaw daw kay Pops Fernandez, mga ganon. Kung hindi kakagat ang mga taga-ASEAN, di na alam na. Okay. Pag-usapan ulit natin yan. Parang yun sa, yung sa Tokyo. yung kay Boyet at kay B. Ayan. Pilipino lang pumatol. 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23, DWIZ. 882, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hoy, hindi raw laos yung Coldplay. Baka napanood ko lang daw si Fred Panopio. Kasi sold out na raw sa Philippine Arena. Philippine Coldplay. Dati nakikinig ako ng Coldplay. Ang kinakanta niya. Hoy, tanga, makinig ka. Ang dinadala nating artist dito, yung pong matagal na James Taylor, hindi, yung Daryl Hall and John Oates, di ba? Hindi ko pinanood, pero kapanahunan ko yun eh. Kaya hindi tayo maka-attract ng mga ASEAN. Yung sinasabi natin kanina, yung Taylor Swift concert sa Singapore. Nakaka-attract ng mga Pilipino. Taylor Swift pa man din. Dahil sariwa yan, si Taylor Swift. I mean, sikat na sikat siya sa buong mundo. When was the last recording of Coldplay? Bata pa si Joel ata. Na-sold out kasi yan lang ang available dito sa atin. Kaya sold out sa tourism kung sasakali. Yun nga sinasabi ko, yung mga Broadway musical dati. We were attempting to attract at marami na nagpupunta rito. Sinasabi ni Jonat, merong attempt to revive that at the cultural. Tapos yung mga casinos, City of Dreams. May mga show yan na to attract foreign players. Meron Naggagawa sila ng mga Broadway musical. Parang so Las yung Vegas. Tourism dumarating dito. Parang Las Vegas. Yan bang mga concert ng Air Supply ng Daryl Hall naka-attract ng foreign tourists? Hindi. Hindi na sila hot eh. Dito hot sila. Sa Pilipinas. Dahil wala tayong ibang choice. Pati nga yung mga local concerts, wala na rin eh. Yung mga local. Hindi, sinasabi yung Gary Valenciano. Sa April, si Gary B. Gary B. Ba't ang hilig natin doon? Bakit hindi yung mga fresh talents? Kabagay. Tried and tested kasi si Gabi. Ayaw mag-risk na mga concert organizers. And therefore, Gary na lang. But we've seen Gary. May bago ba siyang ilalabas ngayon? Hindi. Nostalgia trip lahat yan. That's the point. So how can you attract tourists? How do you attract tourists? Rod Stewart. Naku po, isa pa yun. Lolo na yun, bro eh. Baka hindi na makasayaw yun eh. Mahina na tuhod nun eh. Parang si Kenny Rogers na pumunta dito. Yung wow. Wala na yun. Inaakay na ba? Hindi naman, pero nakaupo. Nakaupo lang. Nakaupo na lang. Frank Sinatra. Before he... yun ang hindi ko kursunada kasi. Dinumog pa rin. Dahil sa laki ng market ng Pilipinas. Okay.
yung mga nag-organize ng ganyan, sinasamantalanan nila. Total, mabibili. Mabibili talaga. Asan na yung pursuit of quality na Teka, mahal yata maningil sila Taylor Swift. Mahal talaga yun. Oo. Kung mga performer po yan, like Andrea Bocelli. Yan hindi mo masasabing pangmatanda. Dahil pumunta rin dito yung di ba? Yung mga Korean pop stars. Pumunta rin sila. Dinadayo ba ng mga ibang ASEAN? Well, nadayo naman yun. Kasi Korean, yung mga yan fresh talents. Okay. Mga fresh talents. Mabigat. Ang tourism po nagkakaproblema pa tayo. Yung advisory ng Canada. Ang sabi ng NEDA kasi, ang pambawi natin this year, construction at saka tourism. Meron ba nangyayari sa tourism? Meron daw. Ano? 14 million ang visited Manila in 2023. Pilipino din yun. Pilipino din ba? Manila. Hindi naman foreigners yun. Oo. Ay, hanip naman yung mga ganyan na press release. Yung pinuntahan daw, Kartilya ng Katipunan Shrine. Yan. Katabi ng City Hall, ang Manila Zoo, Manila Clock Tower, mga Pilipino nga to. Pilipino din yan. Rizal Park. Galing sa Mindanao, galing sa North, galing sa Visayas. Which is mamasyal sa Pilipinas. Okay pa rin yun. Umiikot pa rin ang economy. But we need the dollars. That's the whole point. Ang problema po ngayon natin, yung ating debt factor. Yung pagkakautang natin abroad. Mataas yan. Nasa 70% na ng ating GDP ang ating utang. Medyo may mga signal na po yan sa mga nagpapautang sa atin. Pag ganyan, kailangan na natin makarecover dyan. Para magkaroon tayo ng panibagong sigla. Pero matuma lang dating ang pasok ng foreign direct investments. Dollar din kasi yan Okay. So kailangan bumawi tayo sa tourism. May nangyayari ba sa tourism? Meron. Ang nangyayari sa tourism, naghihintay tayo ng campaign. Dali, may ginagawa. Naghihintay. Yan po! Pagkakaroon na ng bagong workout ngayon. Kasi nagkaroon na ng agreement. Nagkaroon ng bilateral, yung Joint Commission, RP China. Every year mayroon discussions yung mga ganyan. So sana doon na. Pati yung mga tourists from China. Discussions ng tungkol RP China. Ang pag-uusapan doon yung ayungin show at yung mga kasama lahat. How to avoid misunderstandings. Kasama lahat. Kasama na rin pati tourism exchange. Dapat. Very good. Maganda yan. Ang totoo dyan, sa ibabaw, above the head, nagaganon-ganon na lang yun. Nagagigirian. Pero doon po sa sa ilalim, may mga negotiation dyan about trade. Yan. Paano tayong kikita pareho? Ganun yan. All countries. Maraming bangayan sa ibabaw. Because of EDCA. Otherwise, hindi. Sa ilalim, meron mga negosyo. Meron. Marami po, negosyo. Actually, ang laki ng mga Chinese investors po. Oo. So, what more pala kung wala may alam ako dyan sa BGC, pare. Isang buong building. Talaga? Tatayo, spa. Meron. Buong building, spa? Spa, tsaka ganon sila ka-bullish sa Pilipinas? May EDCA pa niya ng mga issue. Inaano ko, paano kung wala pa? They don't care. Yeah, they don't care. Paano pala kung wala pa yung mga ganyang klaseng issues gaya ng EDCA? Di lalo na. Kumari nakabukas talaga yung gripo. Kung wala pa yan. Oo. Yun na nga. Wishful thinking. We need to have a show. Tayo dapat medyo ibabaw May ganun. We need to have a show sa ibabaw. Hindi. But they are enroaching steadily into our, yung magtataho. Part of the show. Part of the show. Yung magtataho, naka-PNA uniform. Show po sa ibabaw to justify the EDCA. Okay, sige. Pero dito sa ilalim, may mga, maski nga Amerika at ganyan China. Din. They need each other.
sinabi na sa kanila yun. Ito ang tourism na development. Yun daw Department of Migrant Workers. Parin John. Yeah, oo. Ito kabisado ni John na to eh. Will collaborate with the Department of Tourism. Para daw po yung mga OFW na babalik can find permanent work here. Ang tawag dyan, balik bayani sa turismo program. Doon sila... Ang OFW, itre-train daw po sa tourism-related skills and other areas of expertise. Ang isip ko kasi dito, yung mga OFW na yan, halimbawa, nakakakita na ng mga bagong sistema abroad. How to work it out. They also learn the language there. Plus na yun. Kung magiging tourism-related. Actually, pwede sila talaga itap sa mga ganyan. Because they... Marunong ka mag-German. Marunong ka mag-French. Marunong kang halimbawa. Diba? Yung dumating dito from Paris... Hindi lang yun. Binanatan agad ako ng French eh. Hindi lang yun Hindi na ako nakasabay. Dahil 5 lang yung nabili kong French. Ito binanggit dito, culinary tourism. Yan, kasama na yun. Ano yung culinary tourism? Meron akong mga kakilala nagtrabaho sa Middle East. Magaling magluto na sila ng... Middle Eastern cuisine. At halal pa ka mo. Halal pa. They know how to do. Kaya naman. Dahil sila yung pinagluluto na ng mga amo nila. Oo. Hindi, kagaya niyan, yung mga nandiyan sa mga Siargao, yung mga ganong klase. Ang marami dyan, ang mga nagtatayo ng mga magagaling na restaurant, aside from the Filipino, galing abroad. Ay galing abroad. Tama. O kaya nag-asawa ng foreigner. Yun, gano'n na nga. Ganun. Nakalagay dito. Kaya siyempre nakapag-ipon na ron. Nakapag-kapital. Culinary tourism, farm tourism, homestay operations, yung mga ganun ba? Sino daw ba ayaw umuwi for good? Diba? Merong ganun. Diba tagal na yan because there is a program supposed to be for returning workers. Meron na dati yan. Local tourism. Ang ganda nun. OFW, local tourism ang ano. Re-entry. There is a re-entry program. Pero dependent ang DMW rito sa DOT. Good luck sa inyo, DMW. Hindi ba sila mag-partner dito? Ang isa pang programa... Hindi nga iaasa nila sa DOT. Balik bayani sa turismo program ang tawag eh. Ayan, collaboration naman pala between DMW and... Ang mag-train, DOT pa. Oo. Kaya nga, meron ba nangyayari sa DOT? I-work out natin yan. Pati nga yung sila, ang mga OFW, ang ating overseas workers at saka yung mga overseas Filipinos, they are the first line of foreign policy natin. Pag magandang kanilang relasyon doon sa kanilang mga kasama, whether it's a family or the community. Yung mga yun ang pupunta rito. Di ba halimbawa yan mga nurses sa UK? Logical lang. Praises to... First line natin yan. As far as diplomacy. Yung ating mga nagtatrabaho sa barko. Yan. Grabe, may problema pa tayo sa marina pala hanggang ngayon. Sa maritime. Meron pa pala. Wala. Sinasabi nga natin sa kanila, sana lagyan natin ng mga talagang totoong nakakaintindi ng programa. Yun ang sinasabi ko palagi. Meron ba nakakaintindi ng programa? Meron mga ganon. Pati yung how to work it out with the European Union. Kasi ang kalaban natin dyan usually yung European Union yung EMSA. Yung European Maritime and Safety Administration nila. Yun ang doon nagkakatalo Nagdesisyon na po ang Supreme Court tungkol sa Ortigas and Company Limited Partnership. Ito yung Ortigas and Company. Ito yung Ortigas Center. Green Hills. Yan. Yung mga... Dito? Yung mga development ng... Green Hills, yung mga subdivisions Ortigas. Valle Verde, yung mga ganun. Hindi, ang Valle Verde, hindi Ortigas yan. Puyat ata yan. Hindi, Ortigas ba yan? Ortigas. Kasi po, etong Ortigas na to, nag-claim na nagbenta raw sila ng property dyan sa Ortigas Center. Yan yung payanig sa Pasig. Okay. Alam niyo yung mga property. Under duress daw. Under threat and intimidation. Nagbenta sila sa property kay Marcos, Ferdinand Marcos. And therefore, nagpunta sila sa Supreme Court to claim na maanal
Yung sale na yun. Yung sale na yon. Ang nag-rule po si Justice, Associate Justice. Wala na bang Senior Associate Justice? Meron. Sino? Si May Marvick. Hindi, Associate Yun Justice si Marvick eh. Associate Justice, hindi Wala sa na senior Ay, ngayon. tinanggal na nila. It was meant for one only. Sui generis. Power trip, ego trip lang kasi yun eh. Yung mga senior. Senior, Well, there's no such thing. They are under all the equal. heavens and on earth and even under the sea. Wala po Senior Associate Justice. Inimbento lang yan dahil sa ego ng isang tao. Kasi hindi siya naging Supreme Court Chief So Justice. he has to be given that senior privilege. Ang ruling po ni Justice Marvick Leonen, yung kaso daw po ng Ortigas. May burden ng Ortigas to prove the intimidation. Yes. At yan po dapat clear and convincing evidence. Hindi enough na you claim you were intimidated. So there's mere allegations. Hindi po proof yan. At ang ruling ni Marvick, full of wisdom to my mind, ang korte po, there's no way para malaman na ikaw ay na-coerce just by your say-so. Your claim is not enough. Your claim is not Kasi enough. parang ano yan eh, the law applies to all. Otherwise, not all yan. Hanggang ganyan pare, nadaan ako sa Ligarda, nakikita. Meron pa rin yun. Andun pa rin, ha? Meron pa rin. Everlasting. Everlasting yan. Yung talagang signature yan ni Mayor Lim. Mayor Fred Lim. Noong 1968 tapos na pala ito, na-decision na. Dinismiss na yung Ortigas. Ganito po yung kwento niya. Yung kwento ng Ortigas, ito yung claim na Ortigas. Noong 1968, ang Ortigas, dinidevelop yung Green Hills. Yes. Ang nadinig kong kwento dyan, ganire. Kailangan nila ng pera to develop the Green Hills area. Yan yung Green Hills Commercial Complex. Yan, mga ganun. Kasi dati bukid lahat yan. Wala, pangkat dito. Ngayon, may property dito sila sa kabila naman ng EDSA, which is now called Ortigas Center. Inilapit nila sa presidente at binenta. Si Marcos ngayon, binayaran yan. Kay At ngayon, ipinangalan yan kay J.Y. Campos. Unilab. Ng Unilab. Yan po ang narinig kong kwento. Etong si J.Y. Campos, noong after the EDSA Revolution, sinurrender yung property na yan to the PCGG. At ang sabi po niya, hindi akin yan. Hindi akin to. Pinangalan lang sa akin yan. Tapos, all of a sudden, Ortigas and Company comes up and say, binenta nga namin yan pero under threat and intimidation. Kaya gusto namin makuha uli. Tagal na nilang claim yan. Pag sinusulat ko kasi yung kwento na yan, nagagalit yung Ortigas. Sumasagot. Hindi ko naman daw naiintindihan yung issue. Ayan. Eto, si Marvick Leonen. Ang sabihan nyo na hindi ko naiintindihan. Kapatid pa ni Drilon yung nagsasabi nun. Siya kasi ang dating presidente ng Ortigas and Company. Si Rex. Ang claim po ng Ortigas, ang gusto daw ng presidente, i-donate yung property sa kanila, which is not true. Binili. There was a sale. Parang yan, workout. Pero maganda na po. Ang kwento nila, nung daw ni-reject yung donation, nagalit daw si Marcos. Kapag hindi kayo pumayag, you will see. Out of fear daw, bumigay na lang sila. Conditional sale. Ayan po ang nangyari. Pero ano naman nangyari dyan sa property niyan? It's being developed. It's under I think it's still under the PCGG. Part of as it. a sequestered Part of it. Although merong isa nag-ooperate na iba. So yung income napupunta doon sa grupo na yun. So it's still under the PCGG. Pero at least final na yung ito ruling. Meron na ruling with this. Pwede nang Supreme private Court. sector.
Supreme Court po ang and it is Associate Justice. Magkano na kaya value nyo? Mahal na yan. Mahal na yan, kumpara nun. We're talking about 1970s. Ang property kasi ngayon, halimbawa, dyan sa BGC, 1.5 million per square. Ganon ka man. Siguro kaya sa Ortigas, 1M pumapalo. Hindi malayo yun, yung 1M. Ang Ortigas din po nakakuha kasi nung Kapitolyo. Oo. Nung Rizal Capital. Dito. Sila nakakuha, dinidevelop nila niya, estancia and everything. Capital Commons. Puro real estate na lang ba tayo? May workout na ganyan. By the way, ngayong araw nito, this will be a big news later. Ngayong araw ito, didesisyonan ng Sandigan Bayan yung kaso ni Jinggoy. Today. Ano bang, pero upbeat daw si Senator Estrada. Mukhang upbeat siya. Na he will be, kasi meron siya, diba, yung kanyang plunder case. Plunder case ito Yung involving the PDAP ba yan? Saka yung kay Napoles, di ba? Kay Napoles yung PDAP. Ito yun. Ito yung nagbulgar na binayaran doon sa corona case, binayaran yung mga senador. Si Jinggoy yung nagbulgar. Si Jinggoy yung nagsabi. So ang claim niya, binalikan lang siya dahil doon sa kanyang pagbubulgar noon. So ang claim niya po yun. Pero sa akin pare, meron ka naman nabalitaan na mataas, malaking tao na talo sa kaso? Meron naman. Bakit ito temporary. Mga market vendor lang ang nadadali dyan. Janitor, mga ganon. Mga janitor Pag malaking tao, nakakalusot. Nakakakuha ng magandang explanation. Justification. For the crime. Kaya wag niyong akisahan gumagamit ng carousel lane. Ay, magagalit yan. Ako na nga, na-quit na ako dyan eh. Na nga ako dyan eh. Tapos ngayon pwede natin, kumbaga sabi ni Al Pacino, and they keep pulling me back in. Just when I'm about to get out of this, they pull me back in. Ayos. Ang isa sa gusto daw po ng presidente, balikan ko lang yung tourism sandali. Sports tourism. Ano ba yung sports tourism, pare? Halimbawa yung mga Ironman, mga ganyan. Mga ganon. Triathlon. Sabi mo. Tsaka yung pagkano dito. To participate in the sport. Golf tour. Golf tour naman. Golf. Malakas yan. Na yung ating kaibigan si Mike Besa daw ang tourism, sa golf. Golf, really? Tourism hindi ka believe pa. Well, hindi siya eh. He keeps posting sa Facebook na he's going around the different golf courses. Self-appointed. Hindi, in-appoint siya ni Secretary Frasco talaga. As what? As golf commissioner. Wala na. Bakit? Wala ba yan sa Mike? Hindi niya kaya. Hindi, ano ba yung gravitas niya? Magaling siya maglaro. Magaling siya mag-golf, pero hindi ibig sabihin, magaling siya mag-promote ng golf. Sports tourism. Yung FIFA. FIFA. Ang gusto ko FIFA. Basketball. Dati boxing, Muhammad Ali, pare. Hindi, pero one-shot deal yun. Hindi, kaya ngayon, nade-develop natin yan. Alimbawa, kamukha ng golf, ang Koreans, this time of the year, grabe, bus kung dumating sa mga golf courses. Sasabihin siya, sabi mo, boxing yung FIBA nasira dahil ginulpi naman ng Philippine team yung mga Australiano nung bumisita rito. Well, they deserved it. They deserved it. Bastos Bastos. Yung mga ganon. Pero ma-workout. Kagaya nung dati, meron tumasali dito dun sa Tour of Luzon. Na mga foreigner. Hindi yung crowd. Halimbawa, mass tourism in sports sa akin. Halimbawa, water sports. Diba? Ang ating mga resorts. Meron tayo. Dapat, laging may event. Eto pare, number 1 yung Dragon Boat. At saka yung spectators, dapat ma-promote yung mga ganyan na water sport na spectator event. Nung bago akong sports writer, uso dito yung sa Puerto Azul, windsurfing. Mga ganon. Talagang dumarating sila, international. Pare yung Dragon Boat na nanalo tayo international. Speedboat, meron. Bakit natigil ang promotion nun?
Bakit nga ba? Sa Siargao, meron sila, yung surfing. Surfing. Hindi, yun, Competition din. Competition din yan. Competition. Yun. Oo. Palakana ka, meron tayong ganyan. Pero it's not a concerted, sustainable effort. Yun ang the keyword is sustainable. Sports tourism. Pwede yan. Pwede. Aside from the food tourism. At saka, nag-host tayo dati ng mga kagaya nung panahon ni Mike Kion, nag-host tayo. International National sport. Pero ito yung mga sikat, halimbawa Muhammad Ali. Yan. One time deal yun eh. Yung mga sinasabi ni Presidente Rito, yung mga sports na panonoorin. Hindi, kagaya nung originally meron tayong MMA. Na meron din tayo dito eh. Ano MMA? Yung martial... Hindi, nangyari na naging base na sa Singapore yung One Championship. Nandun na sila sa Singapore eh. Halimbawa yung Boston Marathon. Naging hospitable sa kanila. It is an international event. At pinupuntahan po yan ng mga tourists. Annual ba yan? Annual yan. Annual, Aside from the participants, siyempre kasama nila yung pamilya nila. Di ba? Meron pa mga iba na pumupunta dyan, nanonood lamang. Halimbawa, marathon enthusiast ka. Nagmamarathon ka pero hindi ka nakasama doon sa Boston race, sa Boston Marathon. Pupunta ka ron para manood. Yung mga ganun na international events. Kailangan makapag-develop tayo. Yung mga tennis enthusiast dati. Meron din dito. Nag-championship tayo ng tennis, international. Iba pati sa sa billiards. Billiards, we have major championships here. Tapos some of the best players in the world are here. Pumunta dito. Tsaka may mga nanonood. Tapos yung mga hotel na may nanonood. Tapos beam via satellite. Tsaka sa nanonood, mas nagbebet. Paano? Isabong na lang. Di ba pwede yun? Well, esports actually. Esports? Yan malaki yan. Yan ay isang malaki. At nananalo tayo. Sila paring Art Samaniego ng Bulletin, sila yung mga nagpupush yan. Nananalo tayo dyan. At international competition na yan. Yes. Matindi yan, televised pa yan. Now, ang tanong yun nga, may mga tie-ups ba, major concerted sustainable effort ba with the party? Yun ang gusto nga na ma-develop ng Presidente. Well, first I think that he's on the right track. As usual, it's in the execution. It's in the implementation, execution. Kasama na nga doon yung dati, di ba meron? Motocross. Yun din. Sila Butch Chase kasi di ba sila yung yan. Sumikat yan. Di ba? Raul, di ba? Luxin. Nawala na rin yan eh. Ngayon, they're trying nga yung race, Formula car race circuit. May nag-a-attempt sila dyan sa Clark to do that. Pwede, may infrastructure doon. And yan, spectator yan. Ginagawa nila ex-mayor Bengoy nga pala sa San Jose Tarlac yan kasi may speedway doon, raceway, international motocross, saka car racing, go-kart, gano'n. Go-kart. Go-kart. Pwede yan. International na dumarating. Saka yung mga bata dyan. Talagang gustong-gusto ng mga magulang yan sumatama. So, nangyayari din, kailangan lang it's a matter of promotion. Promotion. Promotion po yan, and therefore, kailangan pa rin ng campaign. Saka sustainable. Kaya sinasabi natin, nasan na yung campaign? May mga champions tayo dapat. Ang campaign, andyan na, naka-blazer. Andyan na po ang ating champion. Ang award-winning broadcaster na si Dennis Antenor Jr. sa kanyang programa Ronda Pilipinos. Yan na susunod. See you next week. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.